Welcome to Donmar TV News Channel. Si Kim Chiu may banat sa resulta ng eleksyon. Hindi niya matanggap-tanggap. Okay? So itatalakay natin yan. Pangalawa, magre-react po tayo dito sa nakita kong Facebook post tungkol dito sa mga Marcos family na na-touch talaga ako dito sa post na ito. Itatalakay natin ito, guys. Okay? Pero bago ang lahat, mag-like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa mga taong bayan na rin, okay? Para kakalat sa YouTube ito, guys. Mag-like and share kasi importante yung like kasi para sa algorithm ng YouTube, marami ang makakita nito. Okay? So, by the way, guys, hindi ako nakapag-vlog for 2 days. Almost 2 days because nabibisi po yung inyong lingkod na si Donmar TV. May ginagawa lang ako. Shout out to my ECE cheerleaders and shout out sa rin kay Ma'am Thea sa kanyang 40th birthday na sinasayawan namin ng Prime Machine. Okay? So, dito tayo sa sinabi ni Kim Chiu. Mag-react tayo dito. Okay? Ito kasing si Kim Chiu, guys, ay until now hindi siya makatanggap ng resulta ng eleksyon, no? Hindi siya makatanggap na meron siyang mga sinasabi tungkol dito sa eleksyon. Hindi niya matanggap na natalo itong si Leni Robredo. At hindi niya matanggap na nanalo itong si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. Okay? So, quote unquote, Kim Chiu sa nangyari noong eleksyon. Nag-comment na siya. Ito yung kanyang comment. I still cannot believe how did it happen. I'm sure all of you saw the videos and pictures and news about what happened on the election day. Yet, parang ginawa tayong bulag. How did it happen? Why is this happening? How did we let it happen? Do we even deserve this? Kim Chiu noong May 13, 2022. Okay, mag-comment react tayo dito. First of all, Kim Chiu, ang masasabi ko sa iyo, hindi mo talaga tinatanggap na nanalo na itong si BBM. At hindi mo matanggap-tanggap na talo si Leni Robredo. Okay? Ang sa akin lang, respeto lang sa 31 million na tao na bumoto kay Bongbong Marcos. 14 million lang yung bumoto kay Leni Robredo. So, ang sa akin lang, first reaction ko is, sana respetuhin mo ang 31 million. Sa 31 million na yan, marami ring mga fans mo dyan. Maraming nag-idolize sa'yo sa 31 million, di ba? Pero, we have to respect them. Kanilang political opinion. Kagaya namin na nirespeto namin kayo na si Leni Robredo ang sinusuportahan halos ng mga artista ng ABS-CBN. Okay? So, ito yung sinabi mo. Sasagutin namin lahat yung mga tanong mo dito. Still, I cannot believe how did it happen. Okay. Hindi ka makapaniwala dahil laging mga supporters ni Leni Robredo ang mga pinapanood nyo. Laging mga kakamping na mga videos, laging mga kakamping na mga post, laging mga kakamping na mga balita sa mainstream media ang pinapaniwalaan mo at pinanood ninyo. Kaya you cannot believe. Yan ang masasabi ko sa iyo. Huwag ka kasing bias. Makinig ka rin sa mga balita tungkol kay BBM. Yun lang ang aking payo sa inyo. I'm sure all of you saw the videos and pictures and news about what happened on the day on the election. Yes, lahat kami nakakita sa mga videos ng mga pinapalabas ng mga mainstream media at sa social media. Lahat yun totoo. Lahat ng numbers na yun totoo, Kim Chiu. Okay? Hindi yun fake na inilabas ng COMELEC ng counting na
Ganon kabilis dahil yan ang pangako ni President Duterte na we have a clean election, mabilis at malinis. So, the Filipino people deserves to have that kind of election. Okay? And the election day, merong mga pictures na pinapakita every hour, every minute ang update ng counting. So anong ikinareklamo mo, ikinagalit mo, anong fake doon? Walang daya doon, Kim Chiu. Ang COMELEC is doing its best para ma-serve nila ang Filipino people na clean election. They invited group of, they hire IT experts para hindi lang ma-hack yung ating eleksyon kagaya ng eleksyon sa Amerika. No? Mabilis yung Amerika. Oh, ano pang reklamo ninyo? Sa lahat ng eleksyon na nakaraan, ito ang pinakamabilis dahil gusto ni Duterte na bigyan pansin ito. Kudos to the COMELEC for doing its good job on the election day. No? Na para ng Amerika ang kasi ano yan, Kim Chiu? Pag mahina yung counting, nandun ang dayaan. Kaya mabilisan yung counting para iwas tayo sa mga dayaan na yan. Oh, di ba? The COMELEC is, kudos to the COMELEC talaga. You're talking about the pictures, those are evidence of the election days, hours, minute na nandyan talaga, update talaga sila. Okay? So, sabi mo dito, what happened on the election day? What happened on the election day? Masakit lang ang totoo. What happened on the election day is totoo. Yun ang realidad. Talo talaga kayo. Hindi kasi kayo naniniwala sa survey. Diba? Sa survey pa lang, yung survey na yan, sinasabi na sa inyo, ayaw nyong tanggapin. Ngayon, nandito na yung election, ayaw pa rin yung tanggapin. Ano pang gusto nyo? Diba? May hint na nga kayo na sa survey kulelat na ang mga Leni supporters, Leni Robredo scam. So, binigyan rin kayo ng realidad during election na talagang natalo si Leni Robredo. Landslide talaga si BBM. Okay? Yet, sabi mo dito, yet parang ginagawa tayong bulag. Para sa akin, ikaw lang ang bulag. O mga yung kakamping lang ang bulag. Nagbulag-bulagan kasi kayo. Binigyan na kayo ng mga hint noong mga election surveys, nagbulag-bulagan kayo. Hindi tayo bulag, kayo ang bulag. Okay? Kayong mga Leni supporters ang mga bulag. Halos lahat ng impormasyon tungkol kay BBM, halos lahat ng impormasyon tungkol sa mga hinanakit nyo kay BBM, answers about yung sinabi nyong magnanakaw, sinungaling, mga estate tax, binigay lahat sa inyo pero kayo ang nagbulag-bulagan. Okay? Wala na kaming magagawa sa inyong mga bulag-bulagan dyan. So wag mong sabihin na ginagawa tayong bulag. Kayo lang ang nagbulag-bulagan. Hindi kami nabubulag. We also listen to Leni Robredo scam kung ano yung mga sinasabi nyo. Balo, alam nyo ba kung ano yung mga sinasabi nyo? Puro lang paninira. Pagnanakaw, sinungaling, estate tax, yan, paulit-ulit nyo yung sinasabi. Naririnig namin yan. Dahil sinasabi nyo yan, ni-research namin at ni-research namin, nag-answers kami sa inyo, kayo ang nagbulag-bulagan. Okay? Answer ko na yan ha. How did it happen? How did it happen? The COMELEC was doing its best na transparent sila sa lahat ng tao. Kung ano yung nakikita mo sa news, Kim Chiu, sa mga post ng Facebook, that's fair enough. If gusto ni Leni Robredo na magreklamo, pwede. Yan ang sabi ni Pangulong Duterte. Imbestigahan ang COMELEC. Okay? Imbestigahan yung COMELEC. Walang problema. It's your own right to know na how did it happen. Okay? Tandaan mo yan. Why is this happening? Why is this happening? Because
Si Lenny Robredo, lagi kasing naninira kay BBM at saka yung si Kiko Pangilinan ninyo. Sa lahat ng mga senador yung nakalinya kay Robredo, sinisiraan si BBM. So, yan. Excuse me guys. That happened because puro kayo paninira kaya nanalong si BBM. That's the reality of what happened during the election day. The reality, how did it happen? 31 million people loves BBM and believes BBM. 14 million lang ang kay Lenny Robredo. That's what's happening, Kim Chiu. Okay? Ano ko talaga sa iyo? Ipamukha ko talaga sa iyo yung mga tinatanong mo dito. Kasi tinatanong mo na, why is this happening eh? Di ba? Okay. How did we let it happen? We let it happen because we believe Bongbong Marcos. Okay? We let it happen because nakasaad na ito sa aming damdamin noon pa sa mga rally na nakukumpare na namin kung sino ang nagsasabi ng totoo at nag-plastik-plastikan lang. Okay? Do we even deserve this? Yes. The Filipino deserves Bongbong Marcos. 14 million kay Lenny Robredo. Do you even deserve this? Kung yan ang isabi, deserve nyo yan. Kasi, para sa akin, natalo si Lenny Robredo dahil rin sa sarili niyang supporters. Lagi kasi kayong naninira sa Facebook, kaya mababa ang kanyang rating at na-pull down talaga siya sa pagkatalo. Okay? Guess mo yan, Kim Chiu? Isa ka rin sa dahilan na natalo si Lenny Robredo because you encourage us to hate Lenny Robredo because of your mga banat kay BBM. Yan ang totoo ha. Nasasabi lang ako ng totoo kung anong reaction ko, kung ano ang pakiramdam ko sa mga post ninyo. Instead na bigyan naming chance na makinig kami kay Lenny Robredo or bigyan naming chance na buboto kami kay Lenny Robredo, we have no room for that because lagi ninyong tinitira yang si BBM. Okay? So Kim Chiu, ito yung mga sagot ng mga post mo. Ito, The President BBM Chronicles ang nagpost nito. At may picture na nakangiti si Ferdinand Marcos. Hindi dyan sa katabi si Imelda Marcos. Ang ganda-ganda pala ni Imelda Marcos noon, no? At yun, ang cute ni BBM na nasa left side, no? I think it's BBM. Itong dalawang babae, hindi ko na masabi kung sino ito, guys. Kung si Amy Marcos ba ito or yung isang babae, hindi ko na kasi si Bongbong Marcos yung familiar dito ng mukha eh, no? Talagang masasabi ko ang kanilang pamilya noon is very beautiful inside and out. Okay? Ito yung na-touch ako sa post niyang itong The President BBM Chronicles. Ang sabi niya dito, ang pamilyang minahal ng mga Pilipino ngunit winasak ng mga Aquino. Hinamak, niyurakan ang pagkatao. Minura ng katakot-takot. Subalit ang pamilyang ito ay palibhasay hinubog ng wasto ng mga magulang ay ni kailanmang kinakitaan ng pagiging mapaghigante sa kapwa. Nanatili ang pagiging pakumbaba at pagmamahal sa bayan kaya bilang ganti ng taong bayan na uhaw sa tunay na pagbabago ay iniluklok ng mga mahigit 31 million Pilipino si Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. Samahan natin si BBM at tulungan natin siya sa kanyang pamumuno sa ating mahal na Pilipinas. Mabuhay ang pamilyang Marcos, mabuhay ang lahing Pilipino. Maganda talaga ang mensahe na to, guys. Kasi noon sa pamumuno ni Ferdinand Bongbong Marcos, maganda ang takbo ng buhay. Dahil sa insecurities, dahil sa inggit ng mga Aquinos, niyurakan, winasak ang mga Aquino hanggang bumagsak sila. Pero
hindi even once or twice gumaganti ang mga Marcoses. Nanatili silang pakumbaba. Maraming bumabato sa kanilang putik, masasakit na mga pananalita, pero still humble silang lahat. Wala silang sinasabi, hindi, dinefend ng kanilang sarili na yan ang mga pangyayari. Hindi ko talaga makikita na naging hambog sila sa mga taong bayan, naging hambog sila sa kanilang mga kalaban. Hindi nga sila nag-attempt na gumanti. Kaya deserve ni Bongbong Marcos na maging presidente ngayon. Kasi ang humble ni BBM. Kawawa nga si BBM eh. How many decades na siyang sinisiraan. That's why he deserves this. God knows kung saan ka ilalagay. God knows how He will reward us sa ating pagka mabait na tao at pakumbaba. So yan lang ang masasabi ko sa picture na to guys. Na happy ako na naibalik na itong mga Marcoses. This is a legendary history. Umunlad na tayo noon with the Marcoses, the Ferdinand Marcos regime. Bumagsak tayo dahil sa mga inggiterang kalaban niya. At ngayon, lumabas talaga yung katotohanan na naibalik na yung mga Marcoses na ito ay si Bongbong Marcos with the help of Inday Sara Duterte and the Duterte family na talagang tuloy-tuloy na ito. Babango na tayo muli. Okay? Kasi binango na ni Pangulong Duterte ang Pilipinas at itutuloy ito ni Bongbong Marcos. Yun lang ang masasabi ko. Okay? So guys, like and share para kakalat ito sa mga BBM supporters para mamulat ang mga kakamping na dyan. At mag-subscribe na rin sa channel ko, Don Mar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong news ko tungkol kay BBM at sa mga kalaban niyang sinisiraan siya. Okay? Like and share and subscribe to my channel lagi. Okay? So update lang kayo. I-update ko kayo lagi. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito. Hope you are doing fine and see you in my next video. Hindi na busy ako the other days na last 2 days ago. So I will be updating you again. Okay? So God bless everyone. Mahalin natin ang Pilipinas.